ng ating Pangulo sa reconciliation yung pananagutan, not at the expense of accountability. Kaya nga sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos doon sa podcast, ang tanongin ni Katonying tungkol sa impeachment, nasa Senado na niya yan. Hayaan natin yung proseso. You see, di ba yun malinaw sa inyo? Ibig sabihin, habang hindi niya pinoporso yung impeachment, kaya lang po, na-impeach na po si Sara ng Kongreso at yung bola nandun na po sa Senado. Alam nga naman, dahil sa offer niyang reconciliation, sasabihin ng ating Pangulo sa Senado, wag na ninyong ituloy. I-withdraw na ninyo. Ibasura na ninyo. Wala ng trial. That is unconstitutional. Hindi pwedeng mangialam dyan yung ating Pangulo kasi that is part of the powers. Yung impeachment po, exclusive power ng Senado. Yung trial po, yung impeachment ng Congress at yung trial ng Senado. Napaka-imposible ng mga dinidemand ninyo, lalo na yung kaso sa ICC na wala mang kinalaman doon mga kababayan, yung ating Pangulong Bongbong Marcos, yung ICC hindi sakop. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas, broadcaster vlogger from Albay. Pag-usapan po natin itong statement ni Bongo, makikipag-reconcile daw sila, yung mga Duterte. Kung sincere daw sa reconciliation, gusto ng reconciliation, yung ating Pangulong Bongbong, pabalikin na dapat dito si Digong sa ating bansa. Assuming kayo, wala kayo sa posisyon para mag-demand ng ganyan. Yung ating Pangulong Bongbong Marcos, nag-offer ng reconciliation, hindi lang po sa inyo, sa lahat ng mga inaaway siya o hindi kasundo, pero hindi nangangahulugan, naluluhod sa inyo yung ating Pangulong Bongbong. Magipag-reconcile kayo o hindi sa ating Pangulo. Presidente pa rin siya hanggang 2028. Assuming kayo. But anyway, mga kababayan, pag-usapan natin ito at sinagot na rin ang ganitong mga pananaw ng Palasyo Malacañang. Nilinaw kanina sa press briefing ni Jose Castro. But before natin pag-usapan mga kababayan, dito muna tayo sa ating kwentong katatawanan para lagi lang tayong relax. Padala ni Jesus Tindugan, yung pasayro sa isang bus, nakikiusap doon sa konduktor. Sabi ng pasayro, Sir, pwede bang pahinto lang? Sagot ng konduktor, bakit niya? Ibawal niya rito? Sa terminal pa tayo hihinto? Sabi ng pasayro, kasi sir, iibak na ako. Sabi ng konduktor, guni-guni mo lang yan. Maya-maya po, nalubak yung bus, napautot yung pasayro. May kasama na pala. Siyempre nangamoy. Sabi ng konduktor, ano yan? Naiba ka na? Sabi doon sa pasayro ng konduktor. Sagot ng pasayro, guni-guni mo lang yan. Amanos. Tinabla mga kababayan ng pasayro yung konduktor. Nangamoy. Yung utot may kasama na. Guni-guni mo lang nga niya. Anyway, matik na po, 200 pesos. Padala ka ng GCash number mo po. Kasama ka na rin sa raffle draw. Pag nabunot sa monthly raffle draw, yung pangalan po ninyo, 5,000 pesos yung cash prize. Pag hindi nabunot, kasali ka pa rin. Qualified ka pa rin sa grand draw, 10,000 pesos na yung cash prize. Okay po, so balikan natin yung ating kwento. Kasi masyadong assuming yung kampo ng mga Duterte. Parang sila na yung pinakang pribleyong tao sa mundo. Sabi nga natin, wala kayo sa posisyon para mag-demand. Buti nga yung ating Pangulong Bongbong Marcos gustong makipag-reconcile sa kanyang mga political nemesis, pero hindi nangangulugan
na dahil gusto niyang makipag-reconcile, kalilimutan na niya yung accountability ng mga tao tulad po ni Digong, ni Sara, na may pananagutan po sa batas. May public accountability. And sabi dito ni Bongo, Senator Bongo says if President Ferdinand Marcos Jr. is sincere in reconciling with the Dutertes, he should first bring former President Rodrigo Duterte home. Kung gustuan niya ng reconciliation, pabalikin niya muna si Tatay Digong kasi siya naman po ang dapat kausapin. Ano naman kung ayaw ninyo makipag-reconcile? Di ba? May mawawala ba sa ating Pangulong Bongbong Marcos? Kahit hindi kayo makipag-reconcile, Bongo, si Sara hindi makipag-reconcile kasi unang-una, sabi nga ng political analyst na si Ronald Llamas, sa paniwala ko niya, sa pag-uugali ng mga Duterte, hindi yun bati. Sabi ni Llamas. Yan sabi ni Llamas. Seryoso ba yung reconciliation na yan? Tanong ng Philippine Star reporter, mga kababayan. Tingin ko niya ay kinakalculate pa ng Duterte camp. Seryoso ba ito? Pero from my vantage point, medyo mahirap. Sabi ni Ronald Llamas, knowing the Duterte, hindi na makikipagbati yon. Medyo mahirap. Hindi ko alam kung anong i-offer ng gobyerno sa mga Duterte dahil yung ICC, wala silang magagawa dyan. Hindi na makakabalik si Digong. You see, mga kababayan, tama si Ronald Llamas. Awak na ng ICC po. Wala na doon impluensya yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi unang-una, ang nag-file mga kababayan ng asunto, mga pribadong complainants, magakalabas lang po si Digong doon sa ICC detention facility kung ma-acquit siya. Kung hindi siya ma-acquit, mga kababayan, after trial na sa estimate po ng mga legal experts, it will last for 7 to 8 years. Tulad ng nangyari kay Laila de Lima, inabot ng 7 years before na nakalabas si de Lima kasi may na yung kaso. Yung kaso kasi laban sa kanya na pinail ng gobyerno ni Digong, gawa-gawa man lang pala. Napaniwala tayo. You see? So kung ano yung ginawa niya kay de Lima, yun din ang nangyari sa kanya. Kaya sabi nga natin, wala sa posisyon si Bongo para magdemand ng ganun. Unang-una po, ginusto ni Digong po, hindi nga natin maintindihan kung bakit ganito ang mga sinasabi ni Bongo at saka ni Bato de la Rosa. Lahat ng mga kakampi nila, si Harry Roque, si Sara Duterte, ginusto ito ng dating Pangulo. Siya mismo yun nagsabi. Pinagsabihan pa nga niya si Bato nung panahon, wag ka niyang mag-alala, ako ang harap sa kanila kasi ako naman ang nag-utos sa inyo, ako naman nag-utos sa iyo, wag kang matakot. So napakatapang ng ating Pangulong dating Pangulong Digong, kayang-kaya niya to at siya mismo yung nagsabi under oath, mga kababayan, ang sabihin niya. Pakinggan ninyo. Former President ba ay willing na mag-cooperate sa investigation sa ICC? Kaugnay dito. Quadcom investigation po. I'm asking the ICC to hurry up, and if possible they can come here and start the investigation tomorrow. This issue has been left hanging for so many years. Matagal man, baka mamatay na ako, hindi na nila ako maimbestiga. So I'm asking the ICC through you na magpunta na sila dito bukas, umpisahan na nila ang investigation. And if I am found guilty, I will go to prison and rot there for all time. Malinaw po. Ready si Digong na mabulok all his life. So hindi natin maintindihan kung bakit yung mga supporters niya masyadong nag-aalala. Yung mismong persona, yung mismong akusado, si Digong mismo, hindi nag-aalala. Masarap ang buhay doon ni Digong, mga kababayan, nagkakapagluto siya, fully air condition, may may library, maganda yung pagtrato sa kanya. Yung kulungan po, parang nasa hotel lang, mga kababayan. You see, whereas sabi nga natin, dapat ang concern kayo, yung hustisya para sa mga na-AJ case. At ito naman po na pag-AJK niya, aminado naman po siya. Sinabi mismo recorded,
mga kababayan ng mainstream media. Mula mismo sa bibig. Marami anya kong kasalanan. Itong mga korupsyon anyang ito, wala. Ang kasalanan ko anya, yung AGK. Kaya sabi ng mga legal experts, ang pinakang malakas anyang ebidensya laban sa dating Pangulong Digong, yung mga admission niya mismo. In public, sa mga public pronouncement niya, at saka doon sa Quadcom, na before niyang inadmit, nag-take oath pa siya. You see, recorded mismo ng RTBM. Iparinig ko sa inyo yung statement ni Digong. Cannot give you a coalition government. What are your sins? Ako, sabi ko sa militarya, anong kasalanan ko? Nagnakaw ba ako dyan? Ni piso? Did I prosecute somebody na pinakulong ko? Ang kasalanan ko lang, yung mga extrajudicial killing. Yung extrajudicial killing naman, itong mga ulo, lalo na yung itim na sinan. You see, inamin niya mismo, mga kababayan, sa kanyang public pronouncement covered by RTBM. At doon sa Congress, sa Quadcom hearing, nanumpa siyang magsasabi ng totoo, that he will tell the truth, nothing but the truth. So anong problema ninyo, Senator Bongo, Senator Bato, Sara Duterte, yung kanyang mga alipore, si Harry Roque, si Panelo, na nag-away na yung dalawa, pinapasuko na si... di ba? Inconsistent din yung posisyon nitong si Panelo. Si Digong, gusto niyang pabalikin dito sa Pilipinas. Bring him home. Pagdating kay Roque, sabi ni Panelo, mauwi ka niya rito, harapin mo yung kaso. Pero kay Digong, ayaw niyang parapin sa ICC, gusto bring him home. Di ba? Burugsokan po ito mga personalities na dikit sa dating Pangulong Digong. Kontra-kontra ang kanilang mga posisyon. So ang napakalakas na ebidensya galing mismo sa bibig ni guilty anya ako, ang kasalanan ko anya, my only sin is extrajudicial killings. Sabi ko, puta na, wag kang hampas kito yung ulo mo yung prosecutor na. But what right are you here to? You are actually exercising functions which you are not supposed to do, belongs to government. At the very least, you are committing usurpation of authority. Ang dududa sila, bakit he came here to complain. So for all of the, alam mo, yung tambay, wala namang masyado matatanda. 84, 85, 80. Tayo ang gumagastos 4,000 deaths. When? Where? How? What did they use? Wala, basta yung lahat na namatay dyan, kung sinaksak tapos naalangan, maghintay pa ba lang yung nakasaksak dyan? I know that there are policemen that ito yung mga ninja na and they are the ones killing. Yung hindi ka makaremit sa kanila, it's an organized crime actually. Kung harapin mo lang yung mic, hindi na... President Duterte says, my only sin is extrajudicial killings. You see, lahat galing sa kanyang bibig. Inadmit niya mismo yung kanyang mga kasalanan. So, ano pa ang problema ninyo, Senator Bongo? Tapos, sasabihin ninyo, makikipag-reconcile lang kung sincero ang offer ng ating Pangulo daw, pabalikin dito si Digong. Bakit naman papabalikin dito na ginusto nga ni Digong? Siya pa yung naghamon sa Congress. Punta na niya kayo rito, bukas mismo. You see, sabi kanina po ni Yussi Castro, yung panawagan na niya for reconciliation ng ating Pangulo won't come at the expense
of accountability. Ayan o. Napikon pa nga si Yossi Castro, pero nakangiti siya habang pero alata na napipiko na siya doon sa isang reporter, yung taga Net25. Paulit-ulitan niya. Ayan, paulit-ulit. Claire Castro on Giorno's question about Marcos drug test. Galing sa Net25 po yung reporter. Alam namin ninyo yung alliance ng Net25, pag-ari ng Iglesia ni Cristo. Kaya ang kulit po, paulit-ulit. Sinabi na po ni Yossi Castro, unang-unaan niya, yung pulburon video, deklarado na fake. Pero makulit pa rin. Pakinggan natin mga kababayan yung press con kanina, yung press briefing. Morning po. Yung dun lang po sa reconciliation na nabanggit ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang podcast. While maraming nag-welcome on this offer of the President, yung ibang political analysts believes that while unity is important, reconciliation should still be grounded on principles like truth, accountability, and respect for institutions. So parang how does Malacanang respond to concern that reconciliation may come at the expense of accountability? Lalo na po, for example, nahaharap din si Vice President Duterte sa impeachment trial. Tandaan po natin, wag po tayo mag-focus na sinasabing open for reconciliation para lamang sa mga Duterte. Maliwanag po ang sinabi ng Pangulo sa lahat ng tao na maaaring hindi kapareho ng kanyang paniniwala o ng prinsipyo o ng polisiya. Mas maganda kung lahat ng tao ay makakasundo niya para po sa taumbayan, para magkaroon na po ng tuloy-tuloy na pagtatrabaho para sa bansa. So wag nating isentro ang open for reconciliation sa mga Duterte. Hindi po gagawin ng Pangulo na lumabag sa batas para lamang sa isang reconciliation. Follow-up lang po, Yusek. Siguro po, no, parang it's an open for all. Pero yung sabi naman po ng mga kaalyado ni dating Pangulong Duterte like Harry Roque and Panelo saying that reconciliation is only possible if the President takes steps to bring former President Rodrigo Duterte back to the country. Ito po ba ay anong response po ng Malacanang dito sa comment nila? Tandaan po natin, hindi po magpapahawak sa leeg at hindi po magpapadikta ang Pangulo sa mali. Hindi po tatalikuran at babaliktarin ng Pangulo ang batas para lamang pagsilibihan ang personal na interes ng iilan. Malinaw na Senator Bato, Senator Bongo, Panelo at saka si Harry Roque, hindi ipagpapalit po ng ating Pangulo sa reconciliation yung pananagutan, not at the expense of accountability. Kaya nga sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos doon sa podcast, ang tanongin ni Katonying tungkol sa impeachment, nasa Senado na niya yan. Hayaan natin yung proseso. You see, di ba yun malinaw sa inyo? Ibig sabihin, habang hindi niya pinoporso yung impeachment, kaya lang po, na-impeach na po si Sara ng Kongreso at yung bola nandun na po sa Senado. Alam nga naman, dahil sa offer niyang reconciliation, sasabihin ng ating Pangulo sa Senado, wag na ninyong ituloy. I-withdraw na ninyo. Ibasura na ninyo. Wala ng trial. That is unconstitutional. Hindi pwedeng mangialam dyan yung ating Pangulo kasi that is part of the powers. Yung impeachment po, exclusive power ng Senado. Yung trial po, yung impeachment ng Congress at yung trial ng Senado. Napaka-imposible ng mga dinidiman ninyo, lalo na yung kaso sa ICC na wala mang kinalaman doon mga kababayan, yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Yung ICC hindi sakop ng ating gobyerno. Sabihin pa mga kababayan, kahit halimbawa dito sa local court siya, hindi man sakop po ang judiciary. May separation of powers, lalo pa kung ICC. International Criminal Court yan, mga kababayan. Ngayon, nag-offer ng reconciliation yung ating Pangulo sa mga umaaway sa kanya. Kasi yung ating Pangulo hindi man nakikipag-away. Kahit yung dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., hindi man yung nakikipag-away. Inaaway lang siya ng mga nainggit kasi gusto nilang palitan. Gusto nila sila din. Parang ito, hindi pa natatapos yung turno ng ating Pangulo. 3 years pa lang, 2 years pa nga lang last year. Gusto na pong pumalit si Sara.
to make over si Sara, inappoint na yung sarili as designated survivor. Matindi po yung pagnanasa. Malamang yung pagnanasa will remain as pagnanasa na lang po. You see? So, makipag-reconcile kayo, hindi. Basta nag-offer yung ating Pangulo. Bala kayo kung tatanggapin ninyo. Kung hindi, wala kaming paki. Ayaw ninyo makipagkasundo. Di wag. Di ba? Hindi pwedeng isakripisyo po ng ating Pangulo ang kapakanan o ipagpapalit ang rule of law dahil sa pakikisama o pakikipagkaibigan. Walang ganun po na pag-ugali yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Balikan natin si Yusek Claire Castro, mga kababayan. Tandaan po natin, lagi pong sa batas ang Pangulo. Kaibigan o Correct. batas? Batas pa rin po ang pipiliin ng Pangulo. Malinaw na. Eden Santos. Ito Net yung 25. makulit. Si Eden Santos ng Net 25. Kahit din po na nabanggit nila, Yusek, good morning po. Yeah. Bukod po dun sa issue nung pagpapauwi ng Pangulo, kung talagang sincere daw po siya dun sa pakikipagkasundo sa mga Duterte, baka pwede rin magpa-hair follicle test ang Pangulo. May mga condition po para lang maipakita daw yung sinceridad po ng ating Pangulo dun sa kanyang pakikipag-reconcile or pakikipagkasundo sa mga Duterte. Ano pong reaction ng Malacanang dito? Ulit-ulit, paulit-ulit, uulit-ulitin ko, uulit-ulitin natin ang video na siyang isiniwalat nitong si Atty. Harry Roque. Dapat pa natin siyang paliwalaan, uulit-ulitin ko, paulit-ulit na lamang siya. Yusek, follow up lang po. Hindi naman din po batay dun sa video lang yung panawagang magpa-hair follicle test ang Pangulo. Bukod po doon, medyo... Dapat nitong si Eden Santos bumalik sa sa eskwelahan, papag-aralin uli, maturuan ng kanilang mga maturuan ng profesor po sa journalism na pag nagtatanong po, huwag pa ulit-ulit. Di ba? Nakakaya na ipaliwanag na. Ulit-ulit. Hindi natin maintindihan kung bakit nakapasok ito dyan sa Palasyo Malacanang bilang member ng Malacanang Press Corps. Di ba? Anyway, balikan natin si Yossi Castro. Paulit-ulit po ulit? Hair follicle test po ulit? Ayan po. Balit-ulitan niya, hindi pa na makalata. Nang ibig sabihin ni Yossi Castro, okay na, wag pa ulit-ulit. Nasagot na natin. Sayang ang oras. Ulit-ulit again. Again na, ulit-ulit pa. Hoy, Net 25, padala naman kayo ng medyo maayos na reporter. Hindi pa malata yung sinasabi ni Yossi Castro. Sa tingin nyo ba, meron silang karapatang magbigay ng kondisyon kapalit nung sinasabi po ng Pangulo natin na para makipagkasundo? Kasundo po ay para sa taong bayan, hindi para sa personal na interes ng iba. Correct. Alalahanin po natin, maliwanag, uulit-ulitin ko ang sinabi ng Pangulo, sa lahat ng tao, gusto niya pong makipagkasundo para magkaroon ng stability, magampanan ang dapat magampanan at hindi madiskaril ang trabaho ng gobyerno. Ayaw po niya ng away. So, ang awayan na to, ang siya nagpapabagal sa trabaho ng gobyerno dahil puro paninira. Puro fake news na natatanggap ng Pangulo. So, ang pakikipagkasundo sa lahat, hindi lamang para sa mga Duterte, ay tama lang po na gawain ng Pangulo bilang ama ng bansa. Magsasakripisyo na siya kahit siya na po yung sinisiraan, kahit siya na po yung binibigyan na maling kwento at binibigyan at ginagawa ng peke na video. Yan po ang dapat na gawin talaga ng isang ama ng bansa. Pagkatapos, pinapalabas pa ng kampo ng mga Duterte, si Sara, si Digong, yung mga alipuris niya
Pinipersecute sila ng gobyerno. Paano kayo ipipersecute ng weak leader? Di ba? Di ba strong leader kayo? Ayan ang pinapangalandakan ninyo. Paano ipipersecute ang isang maisog na leader? Tulad ni Digong, tulad ni Sara. Binabaliktad ninyo Pa-victim, mga kababayan. Sila yung nambiktima. Unang-una doon sa inadmit mismo ni Digong na ang may only sins niya yung extrajudicial killings. Ang biktima po rito, yung mga mamamayang Filipino. Lumalabas ngayon sa mga kwento nila, lalo pag pinakinggan mo si Bato de la Rosa, sila na yung biktima, sila na yung pinipersecute. Sabi ng ating mga legal luminaries, hindi niya ito persecution, this is prosecution. Kahit si Jose Castro, sinabi niya yan ng mga nakaraang press briefing. Walang persecution na nangyayari. This is prosecution. Bakit may prosecution? Nakagawa sila ng kamalian po. Kaya yung impeachment po, hindi po yan persecution, prosecution. Patunayan niya na wala siyang nilostay na pera ng bayan. Patunayan niya na hindi siya nagbanta. Yun ang sinasabi niya. Hindi man na niya ako nagbanta, pero may no joke. Nangontrata na daw siya. Sila man lang niya nagsasabi niya. May ganon, mga kababayan. Salamat po. Follow-up, Ivan Mayrina, GMA Integrated News. With due respect, Yusek, ang sinasagot po ng Pangulo dun sa reconciliation, diretso po yung tanong, ay tungkol sa mga Duterte. He was responding to a question, specifically, reconciliation with the Dutertes. Kaya nga po sinabi niya, opo, kasama ang mga Duterte. Pero wag natin pong isentro sa mga Duterte. Dahil ang sinabi niyang sumunod ay gusto niya pong makipagkasundo sa lahat ng tao. Ito po yung sinabi niya. Ayaw ko ng gulo, gusto kong makasundo ang lahat ng tao. Mas maganda. So, kung isa pong parte ang pakikipagkasundo sa mga Duterte, maganda po yun. At ang malinaw po, the offer of reconciliation should not come with any conditions. Yun po ang gusto nating sabihin. Opo, ito naman para sa taong bayan at para sa bansa. Salamat po. Another follow-up, Pierre Pastor, Bilyonaryo. Hi, Yusek. Dun sa reconciliation and ayaw ng politika, clarify lang po, hindi po ba ipapakita ng Pangulo na hahabulin niya o pananagutin kung nagkasalaman? Nagsisimula? Yes. Okay, kasi medyo meron pong na makikipagbati ba at may ayaw ng politika kung talaga namang nagkasala. Dapat po ba, hindi po ba dapat ipakita ng Pangulo na hahabulin niya ang mga nagkasala? Nung sinabi at tinanong siya kung open siya for reconciliation, wala pong nabanggit na hindi niya ipapatupad ng batas. Wala pong nabanggit na magpapatawad siya kung may nagkasala. So ang reconciliation lamang po ay para hindi na magkaroon ng gulo. At para magkaroon nga po ng stability at matupad niya ang kanyang mga pangako sa bayan. Thank you. We have time for one more question. Alvin Baltazar, Radio Filipinas. Yusek, on other matters naman. May latest ba sa OWA after ng pagkakatanggal kay Mr. Arnel Ignacio? Is there any development sa agency? Opo, sinabi po natin na si former OWA Administrator Arnel Ignacio, hindi po siya nag-resign, siya po ay tinanggal. Dahil sa mga anomalyang nabanggit na po ito ni Secretary Hans Kakdak. At maliban po dyan, mayroon pa pong isa na makakasama, ang Deputy Director na si Emma Sinclair. Pareho po silang tinanggal, hindi po sila pinag-resign. Ito lamang po ay isang senyales, maaari nating sabihin na ito ay panawagan ng Pangulo sa lahat ng mga nagtatrabaho sa ilalim niya. Nagampanan ninyo ang inyong trabaho. Huwag tanggalin ang pangluloko o lokohan sa inyong pagtatrabaho dahil hindi po mangingimang Pangulong tanggalin kayo sa pwesto. You will all be fired
kapag hindi nyo tinupad ang inyong mga obligasyon sa bayan. Thank you very much, Yusek Claire. At bago po tayo magtapos, isa naman pong good news. Gusto niyo po, okay, ito maganda to Gusto niyo po bang maranasan kung paano magtrabaho sa gobyerno? Kung kayo ay college graduate, mukhang hindi na kayo pwede, overqualified, mula 18 hanggang 25 taong gulang, mas lalong hindi. Nasa junior, nasa junior or senior college level sa darating na pasukan, at mas mababa sa latest regional poverty threshold ang kinikita ng inyong pamilya. May pagkakataon po kayong sumali sa Government Internship Program o GIP ng Department of Social Welfare and Development. 75 ang available internship slots sa bawat DSWD field office, habang 35 intern naman ang tatanggapin sa central office sa Quezon City. Tatanggap ng katumbas na 75% ng regional minimum wage as of November 2022 ang mga intern na kailangang makapagsilbi ng 30 working days. Alright, teamwork. Sa mga interesado, ano pang hinihintay nyo? Apply na. Maraming salamat. At itong ating programa, mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Fairmax Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, automax po siya. Ito ay Glow 60, mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Ningxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab ka rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Aileen Rosales sa kanyang Aileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Aileen Rosales. At cellphone number niya po, 773-798-7816.